ano ang balak nyo ngayon, Joshua? Magandang umaga, Ted, no? Good morning. Good Mamayang morning. 8:30, Mm. yung mga kasapi ng nagkaisa ay magtitipon-tipon sa my Boy Scout Circle at doon kami mag-express ng aming indignation. At nananawagan kami sa mga manggagawa, kasama namin manggagawa at iba pa mga unionista na sa kanya-kanyang lugar later on, no, hindi naman kailangan ngayon, but later on kung gusto niyo express yung yung inyong sama ng loob, gawin din po ninyo yun. Mag-noise barrage din po kayo para iparamdam natin sa ating mga politiko na hindi ho dapat niloloko ang mga manggagawa ng ganito. And then after this noise barrage, what's next? Well, obviously, we would have to sit down and plan our next moves dahil babalik huli-uli tayo sa zero para i-shepherd uli ito sa susunod sa 20th Congress. But this time around, I think it's very clear na ang lesson dapat para sa mga manggagawa ay wag ho tayong aasa sa ating mga politiko. Kahit pangakuan tayo, kailangan po natin talaga mag-mobilize parate para i-pressure natin sila. That should be the lesson. And then wala ba kayong lesson dito sa inyong party list group dyan sa House? Meron diyang umano ay kumakatawan sa mga manggagawa eh. Kung yung Kasama po namin si DS Mendoza, no, yung Deputy Speaker nga po siya. Pero siya po ay isa sa mga nag-move na nga na i-adapt na lang yung Senate version. In fairness naman sa kanya, siya talaga yung nag-move na mag-adapt na lang ng version. Na dahil nga nakita na niya, nilalaro na kami ng Senado, no? Kaya unfortunately, short circuit ho siya nung kanyang committee chair eh. Pero ba't tahimik siya? Kahapon ho, ang alam ko na sila yung kumikilos doon sa loob para talaga itulak pa yan up to the 11th hour. So I suppose you might as well. I suppose he should speak up, and I mean I suppose you should ask him to speak up publicly. But I think he will do so in due time because I think pag hindi rin siya nagsalita, magkakaproblema siya at masisisi siya talaga dito. Kasi kung alam mo yun, kung pumunta ka doon, kasama ba siya doon sa delegasyon ng Kamara na pumunta in the Senate? Opo. Okay. Opo, andun po siya habang nandun kami sa labas sa impeachment. Okay. Kaya nga, kung kasama siya doon, palagay ko naman, hindi naman kabastusan yun eh. Kasi co-equal naman kayo sa usapin ng legislation eh. Di ba? Kung naandun ka, tapos kumakatawang ka sa labor. Di ba? I mean, anyway, nangyari na nga ito. But dito rin kasi malaking bagay nga kung yung mismong miyembro ng Labor Committee, halimbawa, no, kung yung inyong chairman ay papatay-patay o inabandona na kayo, palagay ko naman hindi nawawala ng kapangyarihan ng sino mang miyembro ng komite o kung siya ay vice chair dito, na siya ang magsalita. Na siya ang kumatok doon sa mga opisina nitong mga senador. Kasi kung talagang gusto, di ba? Bahagi siya ng majority, di ba? Tama po yun. Okay. Tama po yun. Kung bahagi ka ng majority, baka kasama ka rin dito sa dramang ito ng majority. Tama po yun. At ako, inaasahan ko po na magsasalita siya. No? Kasi nga, at sinabi din namin sa kanya no, na pagka hindi talaga siya nagsalita, talagang madadamay siya dito. Kasi nga, bahagi nga siya ng committee eh.